Nagtaka si Zhu Shangkai kung para sa kanya ba iyon. Pinag-isipan niya, oo, at tinanong kung bakit kailangan niya ng Dao patterns para harapin ang mga riffraff na iyon. Naniniwala siyang tinuturuan niya siya. Napagtanto niya kung ano iyon. Sa wakas ay nahawakan niya ang hadlang upang makalusot sa Supreme Realm. Samantala, pakiramdam ni Chen Pinggan ay pagod na pagod dahil wala namang malalakas na tao at inamin niya na dapat ay nagdala siya ng sandata dahil muntik nang mabali ang kanyang kamay sa lahat ng pagsampal. Tinanong niya kung may iba pa bang hamon sa kanya. Kinakabahan silang nagtinginan sa isa't isa. Dahan-dahan silang umatras. Ipinahayag ng host na ang kampyon ng martial arts competition na iyon ay si Jiang Henchok, ang young master ng pamilyang Chang. Inabisuhan ng system na kumpleto na ang misyon at hiniling na pumili siya ng ligtas na kapaligiran upang matanggap ang kanyang gantimpala. Nagdiwang siya at napagpasyahan na tila napakalakas niya. Bigla, napansin niya ang isang cultivator sa kalangitan. Kinilala niya ito bilang si Jiang Shangshen, ang labi ng pamilyang Zhu. Ipinahayag niya na dumating na ang kanyang oras. Isang malaking fireball ang bumabagsak patungo kay Chen Pinggan. Tinanong ni Chen Pinggan kung nangyayari na naman iyon. Napansin niya na walang bagong tricks sa mga manunood. Lahat ay tumakbo palayo maliban kay Zhu Shangkai. Ginamit niya ang kanyang kasanayan upang sirain ang fireball. Ngumiti siya. Sinabi niya na sa wakas ay mayroon na namang mula sa sektang Kain. Iginiit ng cultivator na imposible iyon. Ipinahayag ng ninuno na hindi siya makakapasok sa Supreme Realm at hindi siya kailanman nagkamali. Nagpasya siyang kailangan niyang ipahatid ang mensahe. Tumanggi siyang hayaan ang sektang Kain na patuloy na magpadala ng tao isa-isa. Mabilis siyang tumakas mula sa pinangyarihan. Tinanong ni Zhu Shangkai kung sinusubukan niyang tumakas. Iginiit niya na hindi siya makakatakas. Sinuntok niya ang cultivator ng malakas. Bumagsak ang cultivator sa sahig. Nasira ang sahig at kumalat ang dugo sa paligid. Sinubukan ng cultivator na bumangon. Ipinaliwanag ni Zhu Shangkai na ayon sa kanyang plano, ang pagtitipon na iyon ay dapat na nakaakit ng isang grupo ng mga bagong disipulo mula sa sektang Kain. Nagulat ang cultivator nang maramdaman niya ang kanyang presensya. Tinanong ni Zhu Shangkai kung bakit siya ang dumating. Hiningi ng cultivator kung nang ahas siyang saktan ang kanyang sektang Sayeno gamit ang isang depektibong plano na tulad ng sa kanya at inangkin na malalaman ng kanilang ninuno ang lahat sa isang kumpas lang ng kanyang mga daliri. Naniniwala si Zhu Shangkai na gumawa siya ng sapat na paghahanda. Kung makikita ng Supreme Realm Second Layer Ancestor ng sektang Kain sa pamamagitan ng ulap, hindi siya magiging buhay sa araw na iyon maliban kung mayroon siyang mas mataas na nilalang na gumagabay sa kanya. Iminungkahi ng cultivator na kung masunurin siyang ibabalik siya, baka iligtas ng ninuno ang kanyang buhay. Tiniyak ni Zhu Shangkai na natural na ibabalik niya siya. Kinilala ng cultivator na matalino siya. Binanggit ni Zhu Shangkai na dapat tandaan ng cultivator na ipaalam sa matandang lalaki na hinihintay niya siyang dumating at mamatay. Nahati ang dansin ng cultivator. Nagulat siya. Bumagsak siya sa sahig. Ipinaliwanag niya na sinaksak siya ni Zhu Shangkai sa dansayon, kaya hindi siya palalampasan ng ninuno. Pinag-isipan ni Zhu Shangkai kung ano ang susunod niyang gagawin. Oras na para bisitahin ang senior. Sa kabilang banda, sa tirahan ng pamilyang Jiang, naniniwala si Chen Pinggan na kumpleto na ang misyon ngunit ang pamilyang Jiang ay karaniwang nasa ilalim ng kanyang kontrol. Marahil ay maaari siyang magdala ng ilang tao mula sa lower realms, sa Chaos Realm, upang mag-cultivate. Bigla, binanggit ni Zhu Shangkai na magalang siyang pumunta upang makita siya. Ipinagpalagay ni Chen Pinggan na siya ang taong niloko niya noon at habang nagtataka siya kung baka nakalusot siya sa Supreme at naghahanap ng gulo, pinagdudahan niya kung kaya niya itong talunin. Sinabi ni Zhu Shangkai na kung hindi dahil sa kanyang espesyal na gabay, hindi niya sana natalo ang mamamatay tao mula sa sektang Kain sa araw na iyon at tungkol sa paghihiganti. Imposible pang pag-usapan iyon kaya sa kanyang mga kakayahan, dapat siyang dumating para sa mga puwersa sa likod ng sektang Kain. Lumuhad siya. Ipinahayag niya na kung hindi siya mag-iisip, handa siyang maging pyesa para sa kanya. Tinanong ni Chen Pinggan kung ano ang nangyayari at ano ang ginawa niya. Napagpasyahan niya na kalimutan na iyon dahil hindi naman masama pansamantala kaya sinabi niya sa kanya na bumangon muna. Nagpasalamat si Zhu Shangkai. Tinanong niya ang kanyang pangalan.
Sumagot si Shenping na hindi magdudulot ng pinsala ang pagsasabi sa kanya. Inalis niya ang kanyang disguise. Inilabas niya ang kanyang tunay na mukha. Ipinahayag niya na siya ang Invincible Supreme. Nagulat si Zhou Shankai. Sinabi niya na nang ahas siyang salakayin siya noon, na talagang karapat-dapat sa kamatayan at habang hiniling niya na parusahan siya, sumagot si Chen Pinggan na ayos lang iyon dahil ang kamangmangan ay kaligayahan habang iniisip na ang kanyang gawa-gawang pangalan ay medyo nakakatakot. Ikinumpara niya siya sa pamilyang Jiang. Naniniwala siya na mas malamang na ang Supreme Level City Lord ang makapagbigay ng gabay kina Qini at sa iba pa. Pinayuhan niya na huwag siyang kumilos ng padalos-dalos tungkol sa sektang Keno. Ipinaliwanag ni Chen Pinggan na mayroon siyang sariling mga kaayusan. Naisip niya na kailangan pa rin niyang babalaan siya ng kaunti upang panatilihin siyang nasa linya dahil sa huli ay mayroon siyang nakatagong malalakas na kaaway at kinilala at naintindihan ni Zhou Shankai. Tiniyak ni Chen Pinggan na hindi niya kailangang maging masyadong pigil at magdadala siya ng isang grupo ng tao mula sa Lower Realms, doon sa lalong madaling panahon kaya kailangan niya ng tulong upang sanayin sila ng buong puso. Nagpasalamat si Zhou Shankai sa kanyang pagkilala. Sumang-ayon si Chen Pinggan na maaari na siyang umalis dahil ipapaalam niya sa kanya kung mayroon siyang anumang kailangan kung saan sumagot si Zhou Shankai na aalis na siya. Pinag-isipan ni Chen Pinggan na gumagabi na kaya kailangan na niyang umuwi at tanggapin ang gantimpala. Samantala, bumalik ang cultivator sa punong tanggapan ng sektang Kain. Iniulat niya na ang mga taong pumuksa sa mga labi ng pamilyang Zhou ay bumalik ngunit ang masamang nilalang ay nakalusot sa Supreme Realm at hindi lamang nito sinira ang kanilang mga tao kundi nagsalita rin ito ng mapanukso sa kanya. Tinanong ni Long Tao kung ano ang sinabi niya. Nang inag ang cultivator habang sinubukan niyang ulitin ang ipinahayag ni Zhou Shankai. Samantala, natanggap ni Long Tao ang balita ng may pagtataka. Inilabas niya ang kanyang malakas na aura at ipinadala ang cultivator na lumilipad. Bumagsak ang cultivator sa sahig at umubo ng dugo. Inutusan ni Wong Tao na lumabas siya. Sumang-ayon ang cultivator na aalis na ang disipulo. Nagtaka si Wong Tao kung paano iyon posible. Pinag-isipan niya na malinaw na kinalkula ng tao na tatagal ng 2 taon bago makalusot ang mga masasamang nilalang kaya tinanong niya kung bakit at tinanong siya sa pangahas na magsalita ng mapanukso sa kanya ng kakalusot lang niya. Nagtaka siya kung nakilala niya ang isang marangal na tao. Nagpa siya siyang kailangan niyang humingi ng tulong sa taong iyon. Bumalik si Chen Pinggan sa kanyang bahay sa Mortal Realm. Agresibo siyang nagtap sa screen ng system. Tinanong niya kung niloloko ba siya. Nagreklamo siya na sa misyon na iyon, hindi dapat pag-usapan ang mga gantimpala ng item at ibinawas pa nga ang kanyang cultivation. Inabisuhan ng system na ang Final Mission Stage Countdown ay 2,355. Sinabi niya na maganda ang tunog nito ngunit gaano man kalakas, hindi nito kayang magbawas sa kanyang cultivation. Tiniyak nito sa kanya na pagkatapos makapasok sa Final Mission Stage, makakakuha siya ng isang malakas na kakayahan para sa bawat misyon na kanyang nakumpleto. Ang bagong kakayahan na iginawad ng system ay hindi magiging mas mahina kaysa sa time freeze ni Chen. Nagulat siya. Iminungkahi niya na maaari itong mag-update ng dahan-dahan pagkatapos at ayos lang kung huli na. Dapat lang itong magbigay ng isang espesyal na kakayahan bilang late compensation. Isang araw pagkatapos, malapit nang matapos ang countdown. Inabisuhan ng system na kumpleto na ang system update at habang natapos ang countdown, isang bagong misyon ang inilabas. Ipinahayag niya na mahusay iyon. Ipinaalam na ang kailangan sa misyon ay ganap na buwagin ang sektang Kain at alisin ang taong nasa likod nito at sinabi niya na pamilyar ang tunog nito. Napagtanto niya na siya ang kaaway ni Zhou Shankai, ang Lord ng Chaos Realm. Iminungkahi niya na dapat silang pumunta sa Chaos Realm at magtanong tungkol sa mga detalye noon at isa ring magandang panahon upang dalhin si Qini upang sanayin ni Zhou Shankai. Ilang sandali, pumunta sila sa Chaos Realm. Dinala ni Chen Pinggan si Qini kasama niya. Binati siya ni Zhou Shankai ngunit tumanggi siya sa pangangailangan ng pormalidad. Ipinakilala niya si Qini at sinabi na dinala niya siya doon, umaasa na sanayin siya ng mabuti ni Zhou Shankai. Binati siya ni Qini. Napansin at sinuri ni Zhou Shankai ang lakas ni Qini. Mukhang nalilito si Qini. Nagpahayag ng pagtataka si Zhou Shankai. Tinanong niya kung mayroon na bang cultivation ng Peak Divine Lord,
si Chini sa ganoong murang edad at idineklara na siya ay isang prodigy of the world, ngunit binaliwala ito ni Chini bilang papuri. Ipinaliwanag niya na hanggat may malakas na tao na sumusuporta sa kanya, mabilis siyang makakaabante ngunit umaasa lamang ito sa external force, ngunit iginiit ni Zhu Shangkai na hindi iyon totoo dahil ang kakayahang kontrolin ang ganoong kalakas na puwersa, mas mahalaga ang kanyang isip kaya pinayuhan na huwag niyang hamakin ang kanyang sarili. Mukhang nalilito si Chen Pinggan sa kanilang pag-uusap habang nagpasalamat si Cheney kay Zhu Shangkai sa papuri. Nag-ubo siya at sinabi na ang kanyang kapatid ay hindi lamang mahusay sa bilis ng cultivation. Dapat ipakita ni Cheney ang kanyang mga kakayahan kay Zhu Shangkai at sumang-ayon si Cheney. Ginamit niya ang kanyang time freeze. Lahat ng nasa paligid nila maliban kay Chen Pinggan ay nagyelo. Kahit si Zhu Shangkai ay hindi makagalaw. Sinabi ni Chen Pinggan na hindi yun masama dahil malaki ang pinagbuti ng kanyang kakayahan at nakakagulat niya itong nakita. Kinilala niya na ang bata ay kaya lamang pabagalin ang pag-iisip ng Divine Lord Mong, noon ngunit kasalukuyan ay kaya na niyang kontrolin ang isang supreme kaya nagtaka siya kung anong klaseng halimaw siya. Napagpasyahan niya na ang batang si Cheney ay talagang may protagonist halo, at kahit naman daya siya, walang makakakumpara sa kanya. Samantala, napansin ni Cheney na sa loob ng saklaw ng kanyang kakayahan, ganap na hindi naapektuhan si Chen Pinggan. Talagang hindi ito maintindihan. Kinuyam niya ang kanyang kamao. Nawala ang kanyang time freeze. Nagulat si Zhu Shangkai nang makagalaw na siya ulit. Napansin niya na bagamat gumagana pa rin ang kanyang mga iniisip, hindi niya talaga may galaw ang kanyang katawan kaya ganoong nakakatakot na kakayahan. Binanggit ni Cheney na isang maliit na bagay lang iyon. Bigla, lumitaw ang isang bitek sa kisame. Nasira ang kisame nang biglang bumagsak ang isang asasin. Nagpahayag ng pagkadismaya ang asasin. Nagreklamo siya na masakit ang kanyang likod. Tinawag siya ni Zhu Shangkai bilang isang the West friend. Tinanong niya kung bakit siya biglang lumitaw doon. Naalala ng asasin na kanina ay hindi talaga gumagalaw ang kanyang katawan kaya balisang inilabas niya ang kanyang spiritual energy, tapos bigla siyang nakagalaw ngunit hindi makontrol ang kanyang sarili at nasira niya ang bubong at nagtaka siya kung paano niya masasabi iyon ng malakas. Sumanghal siya. Ipinaliwanag niya na nandoon siya natural upang alisin si Zhu Shangkai. Inamin niya na nawalan siya ng mukha sa oras na iyon ngunit hindi, kailangan niyang pigilin iyon. Tinanong ni Zhu Shangkai kung siya ba ay isang running god ng sektang Kain. Ipinahayag niya na ang sektang Kain ay isang aso lamang ng kanyang master at tinanong niya kung nang ahas itong utusan. Siya, isang kagalang-galang. Sinabi ni Zhu Shangkai na puno siya ng mainit na hangin. Dahil dumating na siya, hindi na siya dapat umalis at dapat niyang sabihin sa kanya kung sino ang nasa likod ng sektang Kain. Naisip niya na naroon naman si Chen Pinggan kaya kung magkamali, maaari pa rin siyang humingi ng tulong. Isiniwalat ng assassin na siya ay isang baguhan lamang sa Supreme Realm ngunit nasa ika-4 na antas nito. Tinanggap niya na mamamatay siya sa kanyang mga kamay ngunit sinabi ni Cheney sa kanya na maghintay. Naguluhan siya. Napansin niya na bumalik ang kakaibang pakiramdam. Hindi gumagalaw ang kanyang katawan. Ipinakita sa kanya ni Cheney ang isang lubad na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Nagulat siya. Tinapakan siya ni Cheney. Itinali niya siya ng lubad. Tinanong niya kung ang kakaibang kakayahan na iyon ay maaaring gamitin sa tuwing gusto niya. Binanggit lang ni Cheney na nahuli niya siya para kay Zhu Shangkai. Sinabi niya na dapat siyang magtanong ng malaya. Bumagsak ang assassin sa harap ni Zhu Shangkai. Hiniling niya na hayaan siyang interogahin ang taong iyon at sumang-ayon si Chen Pinggan. Napansin ni Chen Pinggan na walang inggit dahil kapag nakumpleto niya ang gawaing iyon, magkakaroon din siya ng ganoong kalakas na kakayahan. Hiningi ni Zhu Shangkai na sabihin ng assassin kung sino ang kanyang master. Nanatiling tahimik ang assassin. Tinanong ni Zhu Shangkai kung matigas pa rin siya at kung dapat na lang siyang patayin. Sinabi niya na maaaring tumakas ang monghe ngunit hindi ang templo kaya magtatanong na lang siya sa patriarch ng sektang Kain. Agad na hinikayat ng assassin na maghintay siya at huwag siyang magmadali. Isiniwalat niya na ang kanyang master ay ang pinuno ng pamilyang Aoyong sa rehiyong Chanzhong, si Ayong Guang. Tinanong ni Zhu Shangkai kung ang matandang geyser na si Long Tao ay talagang nakikipag-ugnayan sa pamilyang Aoyang.
Pinag-isipan ni Zhou Shanghai na gulo yun at nagtaka kung paano siya makakaganti kung mayroon silang ganoong kalakas na puwersa na sumusuporta sa kanila. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.